Paano kung ang mga bituin ay may mga sikretong ibinubulong na maririnig lamang ng ilan? Paano kung ang isang bulag na manghuhula, matagal nang pumanaw, ay nakita na ang iyong kinabukasan? Si Baba Vanga, ang maalamat na propetang taga-Balkans, ay nagbigay ng mga hula na patuloy na yumanig sa buong mundo. At ngayon, isa na namang nakakagulat na pangitain ang ibinunyag, 4 na zodiac signs ang pinili ng tadhana, itinakdang manalo sa lottery. Hindi sa susunod na taon, hindi kung kailan, kundi malapit na. Kung pinapanood mo ito ngayon, baka hindi ito isang pagkakataon. Baka ito na ang iyong kapalaran. Kaya, isa ka ba sa mga piling nilalang? Alamin natin, si Baba Vanga ay hindi basta-bastang manghuhula. Bagamat bulag mula pagkabata, sinasabi niyang nakakakita siya, hindi sa pisikal na mundo, kundi sa mismong hibla ng tadhana. Sa loob ng maraming dekada, ang kanyang mga hula ay nagpayanig sa buong mundo, mula sa mga kalamidad hanggang sa pagbagsak at pag-angat ng mga pinuno. Ngunit sa lahat ng kanyang mahiwagang pangitain, may isang hulang ngayon ay nangingibabaw, isang propesya tungkol sa yaman, biglaan at kayang baguhin ang buong buhay. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, minsan ay bumulong si Baba Vanga tungkol sa panahong kakampihan ng universo ang 4 na partikular na zodiac signs. Isang panahon kung saan ang swerte ay parang kidlat, hindi lang minsang tatama, kundi may matinding lakas. At ayon sa kanya, ang panahong iyon ay ngayon. Ang mga isinilang sa ilalim ng mga palatandaang ito ay maaaring makakuha ng mismong tiket patungo sa kanilang mga pangarap. Ito ay hindi lamang tungkol sa astrolohiya, ito ay tungkol sa kapalaran, enerhiya, at sa mga puwersang hindi natin nakikita ngunit gumagabay sa ating buhay. Manatili ka dahil ngayong malalaman natin kung aling mga zodiac signs ang minarkahan para sa kayamanan ng mismong mistika. May kakaiba sa taong 2025, isang hatak, isang pag-shift, isang enerhiyang tila na iba. Ramdam ito ng mga astrologers sa iba't ibang panig ng mundo. Pero si Baba Vanga, nakita na niya ito bago pa man ang lahat. Sa kanyang mga huling taon, binanggit niya ang isang taon kung kailan ang kalangitan ay mag-aalin sa paraang matagal nang hindi nangyayari, isang taon kung kailan bubukas ang mga nakatagong pintuan ng kayamanan. Pero para lamang sa mga nakatakdang makahanap ng mga ito, naalala ng kanyang mga tagasunod ang isang nakakakilabot na sandali nang siya ay bumulong, sa taon ng mga nakatagong araw at ginintuang hangin, 4 na palatandaan ang usbong. Ang pera ang hahabol sa kanila, hindi sila ang hahabol sa pera. Marami ang hindi nakaintindi noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero habang lumalalim tayo sa taong 2025, unti-unti nang nagkakatotoo ang kanyang mga sinabi. Ang enerhiya ng pananalapi ay nagbabago. Ang mga hindi inaasahang tao ay bigla na lamang nananalo. Ang mga buhay ay nababago sa isang iglap. Coincidence lang ba ito? O gumagalaw na nga ang kanyang propesya? Kung tama si Baba Vanga, at madalas siyang tama, ang mga mapalad ay unti-unti nang hinihila ng tadhana patungo sa isang bagay na malaki. Mga panalong lottery, hindi inaasahang mana, bigla ang tagumpay sa negosyo, hindi na lang ito panaginip. Nangyayari na ito, lalo na para sa 4 na zodiac signs na tinukoy niya. Pero bago natin ibunyag kung sino sila, sumisid muna tayo sa misteryong iniwan niya. Sa kwento kung paano pinili ng universo ang 4 na palatandaan upang tumanggap ng isang bihira, isang ginintuang biyaya. Tahimik siyang nakaupo, binalot ng katahimikan. Ang maputlang mga mata ay nakatitig sa isang mundong wala ng ibang nakakakita. Mabigat ang hangin sa paligid niya, halos parang may kuryente sa ere. Marahan niyang ginuhit ng daliri ang gilid ng isang lumang mangkok na kahoy, puno ng matatandang barya, at tuyong halamang gamot. At bigla, nang walang babala, siya ay bumulong ng mga pangalan, hindi ng mga tao, kundi ng mga palatandaan. 4 na palatandaan. Ang kanyang tinig ay nanginginig parang mahina. Ngunit babalang hangin bago ang isang bagyo. Hindi sila ang maghahanap ng ginto, anya, ang ginto ang hahanap sa kanila. Biglang lumamig ang buong silid. Ayon sa mga naroon noon, parang may dumaan sa kanila, parang isang alon sa oras. Hindi na niya muling ipinaliwanag ang kanyang mga sinabi. Hindi na niya muling binanggit ang mga palatandaan. Pero para sa mga naniniwala, malinaw ang mensahe, ang kapalaran ay gumagalaw na. Ngayon, makalipas ang maraming taon, unti-unti nang lumilitaw ang mga palatandaan, nananalong numero, mapapalad na pagkakataon, bigla ang yaman. At kung totoo nga ang kanyang propesya, baka isa ka sa kanila. Panahon na, simulan na natin ang revelasyon. Sa tahimik na sulok ng kubo ni Baba Vanga, habang nakapalibot ang amoy ng nasusunog na halamang gamot at mga sinaunang simbolong iginuhit sa abo, may isang salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw, Virgo. Hindi niya ito binigkas ng malakas, kundi may kakaibang katiyakan. Ayon sa mga naroroon, para bang ang pangalang ito ay matagal nang nakasulat sa mga bituin, hinihintay lang na bigkasin. Ang isa na nagpaplano na nagmamasid na naghihintay darating ang kanilang panahon kapag ang buwan ay sumayaw sa ibabaw ng mga barya. Madalas na minamaliit ang mga Virgo dahil sa kanilang kalmadong ugali at tahimik na pag-isip, pero sila ay likas na mga tagaplano. Hindi sila nagmamadali.
nagmamasid sila, nag-iisip ng 10 hakbang pauna. At ngayong 2025, ang pasensyang ito ay unti-unting nagiging kapangyarihan. Ang pangitain ni Baba Vanga para sa Virgo ay hindi dramatiko. Ito ay banayad, isang tiket na nakalimutang nakalagay sa drawer, isang numerong na panaginipan, isang simpleng pagbili na naging milagro. Hindi dahil sa tsamba, kundi dahil nakaalin ang enerhiya ng Virgo sa agos ng kasaganahan ng universo. Isang kwento na ang lumilitaw mula sa isang babaeng Virgo sa silangang Europa. Isang single mother na bumili ng lottery ticket habang bumibili ng tinapay at gatas. Hindi man lang niya ito tiningnan ng isang linggo. Nang sa wakas ay kanyang sinuri, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkakatuklas na siya pala ang nanalo. Hindi siya sumigaw, hindi siya hinimatay. Ngumiti siya na parang, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang darating ito. Ito ang enerhiya ng Virgo sa 2025. Tahimik na lakas, nakatagong swerte, ang kanilang koneksyon sa lohika, pinagsama sa pambihirang pabor ng universo ngayong taon, ay ginagawang magnet sila ng kayamanan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Para sa Virgo, ang pagbabagong ito ay magbubukas ng higit pa sa kayamanan. Ito ay magdadala ng matagal nang hinihintay na kapayapaan, kalayaan sa pananalapi, at kakayahang tumulong sa iba. Naniniwala si Baba Vanga na ang biyayang darating sa Virgo ay hindi lang para sa kanila, ito ay kakalat at hahaplos sa buhay ng marami. Kaya kung isa kang Virgo, ituring mo ito hindi lang bilang hula, kundi bilang isang tanda. Buksan mo ang iyong mga mata, magtiwala sa iyong pakiramdam. Bilhin ang tiket na yan, sabihin ang sa oportunidad. Nasa iyo ang pabor ng mga bituin. Ang mga salita ng mistika ay tumatawag sa iyo. Umuugong na ang hangin ng ginto, at ikaw, mahal na Virgo, ay nasa mismong landas nito. Zodiac sign #2, Aquarius, ang tagakita na nangarap ng kayamanan nang binanggit ni Baba Vanga ang pangalawang palatandaan, hindi niya ito tuwirang sinabi. Sa halip, inilarawan niya ang isang kaluluwa na nakakakita ng bukas sa kasalukuyan, isang nilalang na nauuna sa kanyang panahon, madalas hindi maintindihan, unpredictable, pero malalim ang koneksyon sa kakaibang daloy ng enerhiya. Agad na nakilala ng mga nakakaalam ng astrolohiya ang enerhiyang tinutukoy niya, Aquarius. Minsan niyang sinabi, ang water bearer ay hindi tubig ang ibubuhos ngayon, kundi ginto. Ang Aquarius ay ang mapangarapin, ang rebelde, ang innovator. Habang ang iba ay sumusunod sa nakasanayan, si Aquarius ay lumilikha ng hinaharap, at ngayon, ang hinaharap ay humahabol na sa kanila. Sa 2025, ang kanilang kakaibang isipan, mga kakaibang gawi, at mga ideyang tila kakatwa ay magiging pinakamahalaga nilang yaman. Sa kanyang mga pangitain, nakita ni Baba Vanga ang isang lalaking Aquarian na nakatayo mag-isa sa tabing dagat, nakatingin sa malayo. Sa kanyang kamay, hindi mapa, hindi gadget, kundi isang simpleng piraso ng papel. Isang lottery ticket. Inilarawan niya ang sandaling iniscratch niya ito. Hindi agad na malayang may napanalunan siyang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Tumawa siya, pero hindi dahil sa gulat. Parang pagkilala ito na parabang nakita na niya ito sa isang panaginip. At ganoon darating ang swerte kay Aquarius ngayong taon, hindi sa pamamagitan ng plano o pressure, kundi sa sunod-sunod na kakaibang senyales, matinding kutob, at bigla ang tulak mula sa universo. Mahihila sila sa isang numero, isang petsa, isang simbolo, at kapag sinundan nila ang bulong na iyon, matutuklasan nila ang isang pintuang hindi nila inaasahan. Pero ang tagumpay ni Aquarius ay hindi lang para sa sarili. Ayon kay Baba Vanga, ang kanilang kayamanan ay lilikha ng alon, maglulunsad ng mga bagong ideya, tutulong sa iba, at magtatayo ng isang bagay na higit pa sa pansariling tabumpay. Ang kanilang swerte ay yaong nagsisimula ng isang kilusan. Sa 2025 pa lang, may mga balitang kumakalat tungkol sa mga Aquarian na bigla na lang nakakatuklas ng mga hindi inaasahang oportunidad, panalo sa online contests, app-based na raffle, digital tokens, pati crypto jackpots, mga bagay na kadalasang pinagdududahan ng iba pero niyayakap ni Aquarius. At ang bukas isip at matapang nilang pananaw ang dahilan kung bakit sila ang napili. Kaya kung ikaw ay isang Aquarius, huwag mong baliwalain ang mga kakaibang senyales ngayong taon. Sundin ang kakaibang panaginip, magtiwala sa iyong kutob. Hindi magiging normal ang daan, pero kailan ba naging normal para sa iyo? Doon mismo nagtatago ang mahika. Gaya ng sabi ni Baba Vanga, ang tumitingin sa mga bituin ay makakakita ng barya na bumabagsak mula sa langit. Ngayong 2025, hindi lang nauuna ang Aquarius sa uso, sila mismo ang uso, at ang kayamanan ay humahabol na sa kanila. Zodiac sign #3, Cancer, ang tahimik na mangangarap na hahaplusin ng swerte sa lahat ng mga palatandaang binulong ni Baba Vanga, may isa siyang binanggit ng may malalim na damdamin, hindi may kasabikan, kundi may lambing. At kahit kalungkutan, ang may dalang sakit ng iba, anya, ay sa wakas gagantimpalaan ng mga bituin. Ang palatandaang iyon ay walang iba kundi si Cancer, ang tagapag-alaga,
ang tagapagtanggol, ang pusong emosyonal na laging inuuna ang iba kaysa sa sarili. Sa loob ng maraming taon, laging nagbibigay ang mga Cancerian ng oras, pagmamahal, lakas, at kahit pera, ngunit kakaunti ang naibabalik sa kanila. Ngunit ang 2025 ay hudyat ng isang banal na pagbabalik. Ayon sa pangitain ni Baba Vanga, nakita ng universo ang lahat ng kanilang sakripisyo at ngayon, panahon na para gantimpalaan sila. Sa isa sa kanyang pinakamahihiwagang transa, inilarawan ni Baba Vanga ang isang tahimik na tahanan malapit sa pampang ng ilog. Isang ina na nagsusulat sa kwaderno. Isang panaginip kung saan may mga numerong nagliwanag. Pagkagising niya, isinulat niya ito, hindi niya alam kung bakit. Ilang araw ang lumipas, ang mga numerong iyon ang lumabas sa lottery. Ayon sa kwento, ang babaeng iyon ay isang Cancer. Ganitong paraan darating ang swerte sa mga Cancerian, hindi sa ingay, hindi sa kaguluhan, kundi sa katahimikan. Sa pamamagitan ng panaginip, sa damdamin, sa biglaang hatak patungo sa isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Maaaring makaramdam sila ng kagustuhang lumiko sa ibang daan pauwi, bumisita sa tindahan sa kakaibang oras, bumili ng tiket ng walang balak, kundi may malalim na pakiramdam. Iyon ang kanilang senyales. Iyon ang bulong na tinutukoy ni Baba Vanga. Ngayong 2025, pinamumunuan si Cancer ng makapangyarihang mga siklo ng buwan na nagpapalakas ng intuisyon. Sa taong ito, ang kanilang kutob ay hindi lang basta damdamin, ito'y magiging gabay. Matatagpuan ng Cancer ang sarili nila sa tamang lugar, sa tamang oras, para sa tamang biyaya. Ngunit ang kayamanan nila ay hindi lang para sa sarili. Naniniwala si Baba Vanga na gagamitin ng Cancer ang kanilang swerte upang pagalingin ang maraming henerasyon, upang itaguyod ang kanilang pamilya, upang protektahan ang kinabukasan ng kanilang mga anak, upang magtayo ng mga tahanan hindi lang sa ladrilyo kundi sa pagmamahal at seguridad. Ngayon pa lang, may mga ulat ng mga Cancerian na nakakaranas ng sunod-sunod na synchronicity, mga numerong paulit-ulit, panaginip ng tubig at ginto, bigla ang biyayang pinansyal na hindi nila inaasahan. Tahimik man, malinaw ang pag-unfold ng propesya. Kaya kung isa kang Cancer, makinig ka sa iyong puso ngayong taon. Mas marami itong alam kaysa sa iniisip mo. Isulat mo ang iyong mga panaginip, sundin ang mga palatandaan. Huwag baliwalain ang pakiramdam na may malaking darating, dahil darating nga ito. Nakita ito ni Baba Vanga. Nakaalig na ang mga bituin. At ikaw, mahal na Cancer, ang kabutihang loob mo ay sa wakas, bumabalik na sa anyo ng ginintuang mga alon. Zodiac Sign #4, Libra, ang tagapagbalance na itinakda para sa biglaang pagbago ng kapalaran sa mga huling araw ng kanyang buhay. Ang boses ni Baba Vanga ay humina, ngunit ang kanyang mga pangitain ay hindi. Isang gabi, habang dumaan ang isang bagyo sa kabundukan, binanggit niya ang isang bagay na nagbigay ng kilig sa mga naroroon. Ang mga timbangan ay matutukso at kapag nangyari iyon, ang ginto ay babagsak mula sa langit. Alam ng lahat kung ano ang ibig niyang sabihin. Libra. Ang mga Libra ay mga tagahanap ng balanse, palaging nagtatangkang magpanatili ng harmonya sa isang mundong bihirang magbalik ng kabutihan. Naranasan na nila ang hindi makatarungan, pagtataksil, pagkawala. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy silang ngumiti, mag-charm, at maniwala. Nakita ito ni Baba Vanga at ang nakita niya ay nakamamangha. Inilarawan niya ang isang lalaking Libran na minsan ay tumayo sa gilid ng kawalan ng pag-asa. Lumaki ang kanyang mga utang, ang kanyang mga pagsusumikap ay hindi napansin. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nadaanan niya ang isang lottery booth na hindi niya pa napansin noon. May isang bagay na humila sa kanya. Nang hindi nag-iisip, pinili niya ang isang tiket. Hindi ito plano, kundi isang kutob. Noong gabing iyon, nanaginip siya ng mga gintong balahibo na bumabagsak mula sa langit. Kinabukasan, isa na siyang milyonaryo. Ganito ang uri ng pagbabago na maaaring asahan ng mga Libra sa 2025. Hindi mabagal na pag-unlad, hindi hakbang-hakbang na kayamanan, kundi bigla ang mga pagbabago. Parang napagod na ang universo sa panonood sa mga Libra na naghihintay. Ngayong taon, ipipilit nito ang swerte sa kanilang mga kamay, kung handa man sila o hindi. Ang espesyal sa Libra ay ang kanilang kahusayan sa timing. Alam nila kung kailan kikilos, kahit hindi nila nauunawaan kung bakit. Sa 2025, ang kutob na ito ang magiging kanilang gintong susi. Isang sandali ng pag-aalinlangan ay maaaring ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan nila at isang desisyong magbabago ng buhay. May mga kwento ng lumalabas ng mga Libra na nakakatanggap ng hindi inaasahang mana, mga refund, panalo sa lottery, tagumpay sa negosyo, lahat ay tila mula sa wala. Ngunit ayon kay Baba Vanga, hindi ito basta-basta. Matagal nang naantala, at ang kayamanang darating kay Libra ay hindi lang pera. Ito ay kalayaan. Ito ay katarungan. Ito ay isang matagal nang ipinagpalibang gantimpala para sa mga taon ng emosyonal na pagsusumikap, kompromiso, at tahimik na lakas. Ang mga timbangan ay sa wakas ay matutukso, at sa pagkakataong ito, sa pabor ng Libra. Kaya kung ikaw ay isang Libra, maging alerto, maging bukas, maging matapang, ang pagkakataon na hindi mo inaasahan. Sabihin ang iyo, ang pakiramdam na may magandang ang darating.
Magtiwala ka rito. Dahil ngayong 2025, ang propesya ni Baba Vanga ay unti-unting nangyayari at ikaw, mahal na Libra, ay nakatayo sa gilid ng gintong kapalaran. Kung napanood mo na ito at hindi pa narinig ang iyong zodiac sign, natural lang na maramdaman mong naiiwan, marahil ay nadismaya. Ngunit narito ang katotohanan na madalas ipaalala ni Baba Vanga sa kanyang mga tagasunod, ang mga bituin ay kumikislap para sa lahat. Ngunit hindi sabay-sabay. Ang apat na palatandaan na inilabas sa kanyang propesya ay hindi ang tanging makakaranas ng pagbabago, sila lang ang nasa sentro ng partikular na kosmikong sandaling ito. Isipin mo sila bilang mga unang nakatanggap ng senyales, ang mga unang binigyan ng gintong hilo. Ngunit dahil hindi binanggit ang iyong pangalan sa pagkakataong ito, hindi ibig sabihin na hindi ka pinapanood ng universo. Naniniwala si Baba Vanga sa mga siklo, na bawat tao ay mayroong kanilang sandali ng liwanag, ang kanilang alon ng swerte. Kung ang iyong palatandaan ay hindi kasama sa apat, ituring mo itong mensahe bilang isang senyales. Ang iyong panahon ay maaaring malapit na. Manatiling bukas, manatiling nakaalin, manatiling alerto, at higit sa lahat, manatiling mapagpasalamat. Ayon sa kanya, ang pasasalamat ang enerhiya na nagbubukas ng mga hindi nakikitang biyaya. Ang gagawin mo sa mayroon ka ngayon ay nagbubukas ng pinto para sa mga naghihintay na biyaya bukas. Marami sa mga nakakaranas ng biglaang kayamanan ay hindi ito inaasahan. Sila ay simpleng nabubuhay, nagtitiwala, at bukas sa posibilidad na may mas malaking darating. Kaya magpatuloy lang, hindi ka pa nakakalimutan ng mga bituin. Patuloy pa rin ang hangin ng pagbabago at ang iyong pangalan ay maaaring nasa susunod na hangin. Habang ang huling kandila ay kumikislap sa silid ni Baba Vanga, naaalala ng mga pinakamalapit sa kanya ang huling sinabi niyang isang bagay, ang pera ay hindi ang milagro. Ang paggising ay iyon. Ang apat na palatandaan na kanyang inihayag, Virgo, Aquarius, Cancer, at Libra, ay hindi pinili dahil lamang sa kanilang swerte. Pinili sila dahil sila ay kumakatawan sa isang mas malalim na kahulugan, pasensya, pananaw, emosyon, at katarungan. Ito ang mga enerhiya na pinapalakas ng universo ngayong 2025. At kahit hindi ka man nabanggit, ang mga katangiang ito ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Ang propesyang ito ay hindi nilayon upang maghiwalay, ito ay nilayon upang magising. Upang gumising ang isang bagay sa loob mo, upang itanong mo sa iyong sarili, paano kung ako na ang susunod? Paano kung ang universo ay nagpapadala ng mga senyales sa akin, at ako'y masyadong abala upang mapansin ito? Ang katotohanan ay, ang mga bituin ay palaging nagsasalita. Minsan tahimik, minsan sa mga panaginip, minsan sa mga numero, mga sandali, mga bulong. Ang tunay na tanong ay, nakikinig ka ba? Kung isa ka sa apat na palatandaang nabanggit, ito na ang iyong panahon upang sumulong. Sabihin ang iyo, kunin ang pagkakataon, bilhin ang tiket, sundin ang pakiramdam. Ang propesya ay naghihintay. At kung hindi ka kasama sa listahan, huwag umurong. Pumunta pa ng mas malalim. Ang iyong kabanata ay maaaring susunod na magbukas. Ang mga pangitain ni Baba Vanga ay hindi tungkol sa takot, tungkol ito sa paghahanda. Tungkol ito sa pag-alin ng iyong sarili sa agos ng kapalaran. At ngayong taon, ang agos na ito ay malakas, mabilis, at puno ng ginto. Naway gabayan ka ng mga bituin. Naway matagpuan ka ng kapalaran. At kapag nangyari iyon maging handa kang tanggapin.